Magandang araw mga ka-survey. Nandito ulit si Engineer JP. And Anthony. So, Engineer, naranasan mo na ba na mahirapan ka mag-decide kung ano yung gagamitin mong instrumento tuwing magsasurvey ka? Kung total station ba or RTK? Lagi ko naranasan yan. So ngayon, gusto ko sana share knowledge ko regarding sa pros and cons, sa applications, and ang operation plus accuracy ng kada equipment natin. Okay, mga survey, so unahin muna natin dito sa total station. And by the way, we have here our STEC Axis 10 robotic total station. So, yung gamitin natin for the demonstration. So first, set up natin yung ating total station doon sa ating occupied, no? Then after that, dali natin yung prism doon sa ating backside station. So of course, pag sa total station, normally we need at least 2 known points, no? So para magamit natin as occupied station and backside station. At nang sa ganon, ma-orient natin yung ating total station dun sa tamang azimuth or dun sa true azimuth. So once matapos nating i-set up yung ating total station, start na tayo magsukat ng ating mga corners or yung mga puntos na kailangan natin sukatin. Okay, so dito na tayo ngayon sa ating receiver. So meron tayo dito ngayon yung STEC SDI kasama natin and yung STEC SV1. So ang ating STEC SDI is magsaserve sa ating rover and ang ating SV1 as our base station. Pero di naman usually kailangan natin ng base station if ever meron tayong core station within the area. Like here in Manila, pwede mo gamitin yung core station namin without using the base station. So pwede kang diretso mag-survey without setting up your base station. Okay, so in case na ngayon, magsaset up tayo ng base station natin, kailangan natin siyang i-turn on lang. Then after natin mag-turn on, create your project, set up your coordinate system, then you're good to go. So okay, pwede tayo mag-start mag-gather ng points. So pag-gather ng points natin, so kung makita nyo, naka-tilt yung ating pole. Dahil dito sa ating tinatawag na IMU technology or yung tilt survey, pwede na tayo mag-survey without having the range pole bubbled or naka-level. So better suited to sa mga residential areas, hindi lang sa mga open areas like before. So ito yung sa mga new generation ng ating GNSS receiver. And don't forget also, pag magsasurvey tayo using GNSS receiver is mag-set up tayo ng ating mga stations, at least 2, para if ever na gusto nating balikan the next day, pwede pa nating gamitin yun as reference points. Okay, mga survey, so ayan, nakita nyo na yung mga basic operation ng ating total station and yung ating RTK. So pag-usapan naman natin ngayon yung mga pros, no? So number 1, kung ang required sa ating project is accuracy, so I would suggest to use the total station instead of the RTK. The total station normally is meron siyang accuracy na plus or minus 2 mm plus 2 ppm. So depende po yan sa model and brand na ginagamit natin na total station. So that's the horizontal, and then sa vertical naman po, meron siyang plus or minus 3 mm plus 2 ppm. Okay, so very accurate siya. So pangalawa, kung ang area na sinusukat natin is open, so less yung mga obstruction, so mas mapapabilis kayo gamit ang ating total station. Okay? Then pangatlo, kung yung target natin is halimbawa mga matataas o yung mga hard to reach object, pwede natin magamit yung total station natin kung meron siyang prismless technology. So at least hindi mo na kailangan akyatin yung matataas na area, especially sa mga cliff, no? Magandang gamitin yung ating total station. So those are the pros of the total station. Okay, so dito naman pagdating sa ating GNSS receiver. So kagandahan sa GNSS receiver natin yung convenience. So kung kailangan mo ng mga fast surveys, kailangan mo ikutin yung bloke ng mabilisan, kaya-kaya gawin yun ng GNSS receiver natin. Or sa mga topographic survey, so kahit naman open or kahit hindi, very convenient to dahil kailangan mo lang tayuan yung target na gusto mong shot, then proceed ka na sa next. Kagandahan rin dito sa ating GNSS receiver, hindi mo na kailangan ng line of sight. And kung magsasurvey ka ng malaking area, sulit yung RTK kasi meron tong range up to 5 to 15 kilometers. Pag-usapan na naman natin, engineer, yung mga cons, no? Sa total station, number 1 limitation niya is of course yung line of sight. Okay? So pag hindi na natin kita yung target, normally hindi tayo makakapag-measure ng points or hindi natin masusukat yung target natin, no? So number 2, of course, kung malaki yung area na isusurvey natin at maraming obstruction doon sa ating line of sight, malimit tayong mag-traverse, no? So habang dumadami yung station natin or traverse station natin, hindi may iwasan na mag-accumulate yung error natin. Doon sa pagpalipat-lipat natin ng station, kailangan natin mag-set up na naman ng ating occupied station, kailangan na naman natin mag-backside. So, in a way, parang medyo mabagal yung ating transition, no? Tsaka, of course, kailangan natin ng
additional crew o mga survey aid para makapag-survey tayo ng maayos using the total stations. So yung unang cons natin is pagdating sa mga obstruction, sa mga areas na medyo matataas yung mga buildings, so marami talaga mga puno, hindi mo talaga pwedeng ma-set up yung inyong RTK sa mga ganong area. Dahil lang RTK natin or yung base station natin is kailangan natin ng magandang tinatawag na satellite geometry. So kung medyo wala kang matanaw na satellite, yung base station natin, wala siyang makitang satellite na pwedeng i-connect yung sa kanyang signal, so wala na siyang silbi. So next up sa ating cons is yung kanyang accuracy. So very common naman or familiar naman yung mga surveyors natin or mga GEs na pag kailangan natin ng mataas na requirements sa accuracy, total station gagamitin natin like sa mga construction surveys, sa mga grid setting or sa mga ganong typical na projects. So di mo magagamit yung RTK doon. In short, dapat alam natin mga ka-survey kung ano yung best tool na gagamitin natin depende sa Project na gagawin natin. and then depende sa accuracy na requirement ng ating project. Okay, so dito naman pagdating sa ating GNSS receiver, tandaan natin ng RTK is pang outdoors lang. So pag survey tayo na halimbawa gusto nating i-layout yung looban ng bahay, hindi natin magagawa yon dahil kailangan natin pasok talaga yung total station para sa mga ganong type of survey. Pero ang kagandahan lang sa ating GNSS receiver ngayon, yung STEC SDI natin is meron siyang tinatawag na EDMA laser nga, like na-mention ko earlier, na kailangan mo lang itutok yung laser dun sa target natin, then makuha agad yung northing-easting elevation nung point na yun. So very simple like that. So medyo nabuwasan yung limitation ng RTK dahil dito sa ating bagong innovation. So based on sa mga na-explain ko at na-explain ni engineer, pwede nyo nang ma-decide kung ano yung best instrument na gagamitin nyo sa mga survey niyo. Is it the total station ba o yung RTK? Okay, so meron pa akong isang gustong i-mention. So dumadami na yung ating network ng core stations. So at the time, meron kaming limited time offer na free connection sa mga users natin. So mas maganda na grab nyo hanggat maaga para meron tayong free connection or free connection sa course para anytime pwede tayo mag-survey without having to use the base station. Okay? Yun, tama yan, engineer. So, mga ka-survey, palagi lang po tayong mag-follow and mag-check ng ating mga social media account ng SurveyTech para updated kayo kung ano yung mga freebies na binibigay ng SurveyTech Corp, no? So, I think that's it, engineer. Okay, good job. Thank you, mga ka-survey.